Nuclear threat ng Pakistan bumaliktad laban sa China. Akala ng marami ay tahimik lang ang alitan ng India at Pakistan. Pero sa likod nito ay may mga lihim na kilos, matitinding atake at halos sumabog na digmaan. Isang maling galaw lang ay pwedeng madamay ang buong mundo. Pero paano kung muntik nang maganap ang isang nuclear war? At may mga senyales na may totoong panganib na nangyari na. Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong gabi ng May 10 ay isang lihim at mapanganib na operasyon ang isinagawa ng Indian Forces. Ang kanilang pakay ay isang sensitibo at mahigpit na binabantayang facility ng nuclear weapons na matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng teritoryo ng Pakistan. Halos walang nakaalam na ang buong mundo ay muntik nang sumabog sa isang malaking gera. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita. Ang Prime Minister ng Pakistan ay agad lumantad at sinabing ang India raw ang may sala sa bagong tensyon. Ayon sa kanya, hindi basta atake ang ginawa kundi isang malaki at mapanganib na pagkilos na hindi dapat palampasin. Banta pa niya kailangang pagbayaran ito ng India. Kung tutuusin ay matagal nang may hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Pareho silang may kakayahang gumamit ng nuclear weapons, kaya bawat kilos ay delikado. Pero ngayong taon ay lalo pang tumindi ang tensyon. Nagsimula ang lahat ng may isang madugong insidente sa Kashmir, na isang lugar na matagal nang pinag-aagawan. Isang grupong armadong may kaugnayan sa Pakistan ang umatake at pumatay ng mga turistang mula sa India. Dahil dito ay muling sumiklab ang galit sa pagitan ng dalawang panig. Samantala pagkalipas ng ilang linggo ay hindi inaasahang bigla itong lumala. Ang dating tahimik na bangayan ay nauwi sa isang seryosong sagupaan na pwedeng humantong sa pandaigdigang krisis. Dahil dito, halos lahat ng malalakas na bansa sa buong mundo ay nagpanik. Ang mga bansang tulad ng Amerika, Russia, China at mga miyembro ng European Union ay sabay-sabay na naging alerto. Lahat rin sila ay nagmadaling makialam para maiwasan ang pinakakinatatakutang senaryo. Gayun din naman, noong April 22 ay isang terrorist group mula sa Pakistan ang nagsagawa ng matinding pag-atake. Dahil dito ay matinding galit ang naramdaman ng India. Eksaktong 15 araw pagkatapos ng nasabing insidente, noong May 7 ay gumanti ang India sa pamamagitan ng isang surgical strike. Ayon sa kanila, mga kampo lang ng mga terorista ang tinarget at wala silang balak saktan ng mga sibilyan o sundalo ng Pakistan. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ilang araw lang ang lumipas ay bumawi ang Pakistan. Nagpakawala rin sila ng higit sa 500 drones at daan-daang missiles na sabay-sabay na tumarget sa halos 36 na lungsod sa India. Mabuti na lang at karamihan sa mga ito ay nasabat ng defense systems ng India. Dahil sa pangyayaring iyon ay gumanti ulit ang India. Mula hating gabi ng May 9 hanggang madaling araw ng May 10 ay nagpakawala ang India ng ilang supersonic cruise missiles. At sa loob lang ng 3 oras ay tinamaan nila ang 11 air bases ng Pakistan na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon. Hindi rin ito basta-bastang lugar dahil mga base ito ng mga jet, mga imbakan ng bala at mga mahalagang facilities ng Air Force ng Pakistan. Sa isang iglap ay tinatayang umabot sa halos 20% ng buong Air Force assets ng Pakistan ang nawasak. Sa katunayan, ang mas kinabahala ng lahat ay ang hindi paggana ng air defense systems ng Pakistan. Halos lahat ng kanilang armas mula sa missiles hanggang radar ay galing sa China. Sa loob ng mahigit isang dekada ay tinatayang gumastos sila ng lampas $10 billion para lang sa mga ito. Mayroon silang HQ-9 missiles na sinasabing kapantay ng S-300 ng Russia. Ang mga ito ay dapat kayang makasagupa ng maraming airborne threats sa layong 200 kilometers. Mayroon din silang YC-8 Bravo radar na kaya raw mag-detect ng daan-daang sasakyang panghimpapawid mula sa layo na 450 kilometers. Pero nang dumating na ang totoong labanan ay walang na-detect at walang napigilan. Lahat ng drones at missiles ng India ay diretsong tumama sa mga target. Mayroon din silang LY-80 at FM-90 systems at mga surveillance drone na galing din sa China. Pero para lang daw itong mga dekorasyon. Dahil sa matinding takot ay nauwi na lang ang depensa ng Pakistan sa paggamit ng manual anti-aircraft guns na parang umaasang baka sakaling may matamaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito ay may isang bagay na mas lalong nagpaikot ng tensyon. At ito ang mga nuclear weapons ng Pakistan. Alam ng lahat na kapag wala ng ibang magagawa ay ito ang pinakahuling sandata nila. Kaya naman ginawa nila ang lahat para mailayo sa panganib, maitago at maprotektahan ng mga ito. Pero tila nagkamali sila ng akala.
Dahil noong May 10 ay biglang tinarget ng India ang Nuran Base sa Rawalpindi. Ito ang pinakapuso ng Air Mobility Command ng Pakistan, kung saan nakaimbak ang ilan sa mga pinakamahalaga nilang kagamitan. Kasama rito ang nuclear warheads, surveillance aircraft, C-130 transporters at aerial refueling tankers. Ang base na ito ay inaakalang imposibleng pasukin, pero tinamaan pa rin ito ng precision-guided missiles mula sa India. Habang ang mga malalaking bansa gaya ng United States at Russia ay may mga nuclear weapons na palaging buo, armado at laging handa para ilunsad sa kahit anong oras, ay iba naman ang sitwasyon sa mga bansa sa South Asia. Sa India at Pakistan, ang kanilang mga warhead ay karaniwang nakahiwalay pa sa missiles. Ibig sabihin hindi agad-agad ito pwedeng gamitin dahil kailangang buuin muna bago ito ilunsad. Pero mahalagang maintindihan kung bakit ito naging malaking bagay. Dito nagsimula ang mas malalim na dahilan kung bakit tinarget ng India ang isang base ng Pakistan na tinatawag na Nuran Base, na matatagpuan sa Kana Hills. Sa simpleng salita, alam ng India kung saan nakatago ang mga nuclear weapons ng Pakistan. At ang kaalaman na ito ay naging isang matinding pagkakamali sa panig ng Pakistan. Isang malaking pagkabigo sa kanilang seguridad. Sa madaling salita, ang mensahe ng India ay malinaw. Alam namin kung saan kayo mahina at kaya naming sirain ang pinakamatinding sandata ninyo. Samantala, pagkatapos ng pag-ataking yon, ay agad na nataranta ang Pakistan. Sa loob ng ilang oras, ay naisip nila ang pinakamasamang senaryo na baka mawala sa kanila ang tanging sandata na maaari sanang gamitin bilang huling depensa. Dahil dito ay hindi na sila nagdalawang isip na humingi ng tulong sa United States. Halos magmakaawa rin sila sa Amerika na pumagitna, napigilan ng India at itigil ang tuloy-tuloy na offensive. Ngunit ang mas nakagugulat, 2 araw bago pa ito mangyari ay nagsalita si J.D. Vance, ang Vice President ng United States sa isang interview. Sabi niya noon, ang gulo sa pagitan ng India at Pakistan ay hindi raw problema ng Amerika. Pero makalipas lang ang 48 hours, ay bigla na lang nakialam ang Amerika at naging sentro ng isa sa pinakamapanganib na tensyon na may kinalaman sa nuclear weapons sa panahong ito. Sa katunayan ay napakabilis ng naging galaw ng Amerika. Sa sobrang bilis ay napaisip ang ilan kung may mas malalim bang dahilan kung bakit bigla silang nakisali. Posibleng may sinabi ang Pakistan na nagbanta ng mas malalang sakuna o baka nagbanta sila ng posibilidad ng aksidenteng pagsabog o pagkahulog ng mga nuclear weapons sa maling kamay. Sa ganitong punto kapag desperado na ang isang bansa ay pwede itong gumawa ng mga mapanganib na desisyon na maaring magdulot ng malawakang pinsala. Pero kung iisipin ay hindi ito ang unang beses na nakialam ang Amerika para pigilan ang pagsiklab ng isang digmaan na pwedeng humantong sa paggamit ng nuclear weapons. At noong 1999 ay nagkaroon ng gulo sa lugar ng Kashmir na kilala ngayon bilang Kargil War. Bigla na lang may mga sundalo ng Pakistan na pumasok sa mga matataas na bahagi ng Kashmir na hawak ng India. Sa simula ay akala ng India ay mga rebelde lang ito. Pero kalaunan ay natuklasan nilang mga regular na sundalo pala ng Pakistan ang nasa likod ng kilos na ito. At ang mas masaklap, 1 taon bago iyon ay parehong nag-test ng nuclear weapons ang India at Pakistan. Alam ni President Bill Clinton kung gaano kabigat ang sitwasyon, kung kaya't hindi na siya naghintay pa. Agad niyang pinatawag si Prime Minister Nawaz Sharif ng Pakistan para sa isang emergency meeting sa Washington. Dahil sa tindi ng usapan ay napilitan si Sharif na umatras at bawiin ang lahat ng sundalo mula sa teritoryo ng India. Doon natapos ang Kargil conflict. Sa ngayon kung titignan natin ang nangyayari sa kasalukuyan ay parang nauulit lang ang kasaysayan. Sa ilalim ni President Donald Trump ay muling nakialam ang Amerika. Sa halip na maghintay ay siya pa ang naunang nag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang ilusyon ng katahimikan ay hindi nagtagal. Makalipas lang ang 3 oras matapos ideklara ang tigil putukan ay muling umatake ang Pakistan. Nagpakawala sila ng mga mabibigat na shelling at pinakawala ng daan-daang suicide drones papunta sa mga lugar ng India. At bago pa man mangyari ang ceasefire ay malinaw na nagbabala na ang India. Kahit isang drone lang ang paliparin, kahit isang putok lang ang marinig, ay may kapalit ito na isang ganti na hinding-hindi malilimutan. Sa totoo lang ay hindi na talaga nasa posisyon ang Pakistan para manakot ang warhead namin. At sa ganitong banta ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang United States. Gayon din naman ay agad na ikinilos ng Washington ang lahat ng pwedeng magamit para pigilan ang posibleng sakuna. Habang abala ang media sa pagbalita tungkol sa airstrikes ay tahimik pero mabilis ang naging kilos ng mga lider ng Pakistan.
Nagpatawag rin ng emergency meeting si Prime Minister Shehbaz Sharif kasama ang kanilang National Command Authority, ang grupong may kontrol sa kanilang mga nuclear weapons. Pagkatapos ng meeting na yon ay isang mahalagang tawag ang ginawa ng Director General of Military Operations ng Pakistan papunta sa kanyang katapat sa India. Dito siya nakiusap na magkaroon ng agarang ceasefire. Hindi nagtagal ay tumawag rin ang ilang matataas na opisyal ng Amerika kabilang si J.D. Vance at si Senator Marco Rubio para kausapin ang mga opisyal ng India. Ang layunin nila ay humingi ng pag-unawa at humiling na huwag munang lumaban habang inaayos pa ang sitwasyon. At kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa kakaibang eroplano na lumipad sa kalangitan ng Pakistan matapos ang biglaang airstrike ng India, ito ay hindi pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid. Galing ito sa Amerika at hindi ito basta-basta. Ang eroplano ay mula sa isang branch na may tungkulin sa pagbabantay at pagtugon sa mga panganib na may kaugnayan sa nuclear o radioactive materials. Kaya nang bigla itong lumitaw sa himpapawid ng Pakistan ay malinaw ang senyales na may seryosong bagay na nangyari. Hindi lang ito simpleng military operation sapagkat may posibilidad na mismong nuclear weapon ang tinamaan. Pero hindi doon nagtatapos ang mga nakakabahalang senyales. Ilang oras lang ang lumipas, isang cargo plane mula Egypt ang lumipad patungo sa Pakistan, galing pa mismo sa China. Wala itong sakay na mga sundalo o kagamitan pandigma. Ang dala nito ay isang special materials na tinatawag na boron-10. Isa itong uri ng element ginagamit para harangin o pigilan ang pagtagas ng radiation mula sa mga nasirang kagamitan na may kinalaman sa nuclear. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, ang agarang paglipat ng boron-10 ay inirekomenda raw ng Amerika dahil alam nilang may malaking panganib na dulot ang insidenteng iyon. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang boron-10 ay dahil ang bansang Egypt ay may likas na reserba nito sa Nile Delta. Isa ito sa pinaka-epektibong panangga laban sa radiation. Kaya ang tanong, bakit biglang kailangan ito sa Pakistan? Marami ang naniniwala na may matinding pinsala ang tinamo ng isang nuclear facility at posibleng may lumalabas na radiation. Kaya para makontrol agad ang sitwasyon ay dinala ang boron-10 sa lalong madaling panahon. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang ginawang hakbang ng India ay masyadong mapanganib para itong sugal na pwedeng magbunga ng international conflict. Pero sa kabilang banda, may mga naniniwala rin na ang hakbang na ito ang naging dahilan kung bakit hindi na lumala pa ang tensyon. Pagkatapos ng airstrike ay parang wala ng ibang matibay na pagpipilian ng Pakistan. Dalawa lang ang posibleng hakbang. Una, gumanti gamit ang kanilang natitirang nuclear weapon. Isang desisyon na tiyak na hahantong sa mas malawak na digmaan. O ikalawa, umatras at piliin ang katahimikan sa halip na tuluyang sumabog ang lahat sa karahasan. At sa pagkakataong iyon, mas pinili ng Pakistan ang ikalawang opsyon. Ngunit kung sakaling pinili nila ang kabaligtaran, kung pinili nilang ilunsad ang kanilang mga nuclear weapons bilang ganti, hindi lang India at Pakistan ang posibleng maapektuhan. Tayong lahat mga ordinaryong tao sa iba't ibang sulok ng mundo ay siguradong damay. Ikaw, ako, ang ating mga pamilya, ang mga bata, at pati ang mga hindi pa naipapanganak, lahat tayo ay maaaring madamay sa masamang epekto nito. Gayun din ayon sa mga pag-aaral ng ilang eksperto, kahit maliit lang ang palitan ng nuclear weapons sa pagitan ng India at Pakistan ay sapat na ito para magdulot ng pandaigdigang sakuna. Sa kasalukuyan, bawat isa sa kanila ay tinatayang may mas mababa sa 200 nuclear weapons. Oo, mas kaunti ito kumpara sa libu-libong sandatang pag-aari ng Amerika at Russia. Pero kahit hindi kasing dami, ay kaya nitong pumatay ng daan-daang milyon at sirain ang balanse ng buong mundo. At sa loob lang ng ilang oras mula sa unang pagsabog, ay pwedeng magdulot ito ng sunog na sasaklaw sa buong syudad. Ang mga gusali ay guguho, ang mga tao ay masusunog, at ang langit ay mapupuno ng makapal na usok at abo. Doon na magsisimula ang mas matinding problema dahil hindi lang buhay ang mawawala, kundi pati ang kinabukasan ng buong sangkatauhan. Batay sa conservative analysis, sa loob ng mga unang linggo, tinatayang mula 50 million hanggang 125 million na tao ang maaaring mamatay. Higit pa ito sa kabuuang bilang ng mga nasawi noong World War II. Isipin mo na lang, ang mga malalaking lungsod gaya ng Delhi, Mumbai, Karachi, Lahore at Islamabad ay maaaring mawala sa loob lang ng ilang minuto. Lahat ng ito ay pwedeng maglaho na parang bula. Kaugnay pa nito, may isang simulation na nagpapakita na kung may bombang may lakas na 100 kiloton ang sumabog sa gitna ng isang urban area, agad nitong mapapatay ang mahigit 2 milyong tao. Bukod pa rito, mahigit 1.5 milyong tao ang posibleng masugatan sa isang iglap lang. At iyan ay ang simula pa lang.
Hindi pa kasama dyan ang epekto ng radiation, ang sunog na susunod at ang tuloy-tuloy na pagkasira ng infrastruktura. Kapag nagsimula ng umangat ang tinatawag na mushroom clouds sa kalangitan, ay doon na magsisimula ang pandaigdigang bangungot. Ang sobrang init mula sa mga nasusunog na syudad ay magbubuga ng 5 hanggang 30-60 million tons ng uling na tinatawag na black carbon soot sa itaas na bahagi ng atmosphere. Para maintindihan mo kung gaano kalala ito, isipin mo ang sunog sa mga oil fields ng Kuwait noong 1991. Ang mga ito ay naglabas lang ng 0.1 million tons ng uling, pero matindi na ang naging epekto sa kapaligiran. O isipin mo rin ang pagsabog ng Mount Tambora noong 1815. Ang pagputok nito ay naglabas ng 10 hanggang 30 million tons ng abo at nagdulot ng tinatawag na taon na walang tag-init. Bumaba ang temperature sa buong mundo. Nasira ang mga pananim at nagdulot ito ng gutom sa maraming bahagi ng Europe at North America. Parang taglamig sa gitna ng tag-init. Ngunit ang pagkakaiba ay ito. Ang ash mula sa bulkan ay bumababa kalaunan dahil sa ulan or snow. Pero ang soot na mula sa nuclear explosion ay umaakyat ng mas mataas sa bahagi ng atmosphere kung saan walang ulan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta nawawala. Mananatili ito ng maraming taon at habang naroroon, binabalot nito ang buong planeta at hinaharangan ang init ng araw. At sa loob lang ng 2 linggo ay matatakpan ng usok ang buong mundo. At dahil dito ay bababa ang temperature ng planeta ng 2 hanggang 5 degrees Celsius. Magkakaroon ng yelo ang mga taniman. Matutuyo ang mga pananim. Babagsak ang ani at kasabay nito mawawala ang sapat na pagkain sa buong mundo. Dagdag pa rito, ayon sa pag-aaral na isinulat at inilathala noong 2022, ang epekto ng nuclear winter kahit na limitado lang ang labanan ay posibleng magbawas ng global food supply sa lawak na kayang magdulot ng kagutuman sa hanggang 2 bilyong tao. Oo, 2 bilyon. At kahit pa hindi ka direktang tinamaan ng bomba ay wala kang ligtas. Dahil ang epekto nito ay mararamdaman sa bawat sulok ng mundo. Guguho ang mga ekonomiya, tataas ang presyo ng pagkain. Maraming bansa ang mauubusan ng supply. At ang gutom ay hindi na mapipigilan. At hindi na rin natin kailangan pang hulaan kung ano ang epekto ng ganitong klaseng sandata. Dahil nakita na natin ito. Nangyari na ito dati. Noon niyang August 6, 1945 ay inihulog ng Amerika ang isang bomba na tinawag nilang Little Boy sa siyudad ng Hiroshima. Ang lakas ng pagsabog nito ay katumbas ng 15,000 tons TNT. Sa isang iglap lang ay 70% ng lungsod ang nawasak. Higit 80,000 na tao ang agad na namatay. At bago matapos ang taong iyon ay mahigit 140,000 katao ang namatay sa mga epekto ng init, sugat at radyasyon. Samantala, pagkaraan ng 3 araw ay isa na namang bomba, ang tinatawag na Fat Man, ang ibinagsak sa lungsod ng Nagasaki. Sinira nito ang halos 7 kilometers ng syudad at bago matapos ang taon ay 74,000 na tao ang namatay. Sa mismong lugar ng pagsabog ay umabot ang init sa 4,000 degrees Celsius. Nalusaw ang bakal, natunaw ang balat ng mga tao at nagliyab ang buong paligid. Pagkatapos ng pagsabog ay bumuhos ang tinatawag na black rain, isang ulan na kulay itim, puno ng radiation at nakamamatay. Sa 2 lungsod na yon ay halos 210,000 na buhay ang nawala. Hindi lang mga gusali ang gumuho, maging ang pag-asa, ang kinabukasan at ang katahimikan ng buong mundo ay nasira. Sa lungsod naman ng Hiroshima, ang unang epekto ng pagsabog ay hindi lang ang pagbagsak ng mga gusali o ang init na sumunog sa buong paligid. Ang mas masakit ay ang pagkawala ng mga taong dapat sana'y tutulong sa mga sugatan. Karamihan sa mga doktor at nurse ay namatay o kaya'y sugatan din, kaya halos walang natirang makakatulong sa mga nasaktan. Sa dating 45 na hospital ay 3 na lang ang bahagyang gumagana. Hindi lang dahil sa lakas ng pagsabog kundi dahil maging ang mga ospital ay naging target ng pinsala. Ang mga tao, sunog ang balat at may malalalim na sugat ay wala ring magawa kundi ang tiisin ang sakit dahil walang sapat na tulong. Walang agarang nakarating na tumulong dahil pati ang mga sundalo, rescuer at medical teams ay kasamang nasaktan o namatay sa mismong pagsabog. Kaya kahit na gusto nilang rumesponde ay hindi na nila nagawa. At ang mga dumating naman makalipas ang ilang oras o araw ay hindi rin ligtas. Marami sa kanila ang nalason ng radiation at naging biktima rin sa huli. Isa sa mga nakaligtas mula sa Nagasaki ang nagkwento. Para raw silang mga langgam na nagtatakbuhan. Sunog ang balat, nakatayo ang buhok at wala nang itsurang makikilala bilang tao. Sa mga araw na sumunod, dahil wala nang kapasidad na ilibing ang napakaraming patay, ang mga autoridad ay napilitang magsagawa ng sunod-sunod na cremation. Ganun kalawak at kalalim ang pinsalang iniwan.
Ang Hiroshima at Nagasaki ang naging kauna-unahang mga lungsod sa buong mundo na tuluyang winasak ng isang atomic bomb. At hanggang sa ngayon sila pa rin ang huling nakaranas nito. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. Matapos ang pagsuko ng Japan, ang mga nakaligtas naman ang nagsimulang magdusa ng mas matagal. Tinawag silang Hibakusha at sila ang mga taong nabuhay sa gitna ng radiation. Pagkaraan ng 5 hanggang 6 na taon matapos ang taon na 1945 ay bigla na lang dumami ang mga kaso ng leukemia. At makalipas ang mahigit 10 taon ay nagsimula nang lumabas ang iba pang uri ng cancer gaya ng thyroid cancer, breast cancer at lung cancer. Ang mas nakakagulat, ang mga epekto ng radiation ay hindi agad lumalabas. Minsan lumilitaw ito 10 taon, 20 taon o kahit 30 taon matapos ang pagsabog. Parang lason na dahan-dahang gumagalaw sa loob ng katawan. Tahimik pero walang awa kung umatake. Binubura nito ang kalusugan ng tao mula sa loob, sinisira ang DNA at nagpapamana ng sakit hanggang sa susunod na henerasyon. Maging ang mga babaeng buntis noong panahon ng pagsabog ay nanganak ng mga sanggol na may seryosong kapansanan. May mga ipinanganak na maliit ang ulo, may problema sa pag-iisip at may mga bahagi ng katawan na hindi normal ang paglaki. At sa mga sumunod na dekada napansin ng mga doktor na kahit ang mga anak, apo at maging kaapu-apuhan ng mga nakaligtas ay may posibilidad pa ring makaranas ng parehong sakit. Sa puntong ito napagtanto ng buong mundo na kaya pala ng sangkatauhan na lipulin ang sarili niya. At hindi lang ito nangyayari ng mabagal, pwede itong mangyari sa isang iglap lang.